Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nag-uusap si Old Master pati na rin ang servant nito, kung saan huling sinabi ng matanda na gagawa raw siya ng plano upang makilala at makita niya ng personal ang ating bida na binabansagang Mr. Immortal. At makalipas pa nga ng 2 araw, ay lumipat muli ang eksena sa Gauss Mansion. Kung saan ay gulat na gulat ang magtiyuhin na ito, dahil sa sinabi ng ating bida na nais niyang magtungo sa Nine Tripod Palace. Sabay sabi pa niya sa mga ito, na dahil nga raw sa ginanap rito ang Heroes Summit ay tiyak raw naman sigurong alam ng mga ito, kung saan mismo matatagpuan ang lugar na iyon, sambit naman nga ni Gao Yiming, na sa tingin niya raw ay hindi magandang ideya itong naiisip ng ating bida, dahil pari-pareha daw naman nilang alam na napaslang niya ang mga big shots master, kaya baka kung mapano lang sila. Mariin naman ngang sabi ng ating bida na wag na raw mabahala pa ang mga ito, sapagkat para sa kanya ay para lamang mga maliliit na patatas ang sinumang kakalaban sa kanya, at kung sino man nga daw ang magtangka ng masama sa kanya ay hindi niya pagdadalawahang isip na paslangin. Na ikinagulat naman nga ni Gao Yiming, ganun rin ni Mr. Buffon, habang iniisip pa na tila daw yata isang bloodthirsty gangster itong ating bida, sapagkat ang dami ng araw ng kanyang napaslang, subalit ninanais niya pa ring magtungo sa Nine Tripod Palace ngayon, para lamang ito ay sirain. Sabi pa nito sa isip, na buti na lang rin daw at kaibigan ng ating bida ang kanilang si Xiaojing, dahil kung hindi ay baka ang pamilya nilang ito ay isa na ngayon sa mga naging matinding kaaway ng ating bida, at tiyak na wala silang magiging ligtas. Sabay bigla rin naman itong nagbigay galang sa ating bida, habang sinasabi pa na susundin daw nila anuman ang kanyang sabihin at ipag-utos, at pagkatapos ay inutusan na rin nito ang kanyang pamangkin, na ihanda na raw ang cart na masasakyan ng ating bida sa kanyang paglalakbay. At tila nga parang nagdadalawang isip pang sumunod si Gao Yiming, kaya naman pag-alit itong sinabihan ni Mr. Buffon, na kumilos na rin daw ito kaagad ngayon. Pagkaraan nga ng ilang sandali, ay makikitang nagpapaalam na si Mr. Buffon sa ating bida. At matapos nun ay naglakbay na nga siya patungo sa nais niyang puntahan, kung saan ay nagpasama siya kay Gao Yiming upang ito ang magturo ng daan patungo roon. At habang naglalakbay nga sila ay sinabi ng ating bida na hula niya raw ay sobrang napaka-familiar nitong si Gao Yiming pagdating sa Nine Tripod Palace, dahil sa ang pamilya raw ng mga ito ay sadyang kilala sa martial world. Tugon naman nga ni Gao na konti lang rin daw naman ang alam niya tungkol doon, sabi naman ng ating bida na kung gayon man daw, ay sabihin pere nito kung ano ang lahat ng kanyang nalalaman. Kaya naman nga ay nagumpisa na ring magpahayag itong si Gao, at sabi nito na ang Nine Tripod Palace daw ay nagmamay-ari ng isa sa mga ancient alchemy inheritances, kung saan ang mga ito rin daw ay talagang focus pagdating sa filmmaking, ngunit sa kabila nun ang karamihan sa mga elders dito ay nagawa pa ring maabot ang isang profound realm, at ang iba naman daw ay ang Tao realm ang na-reach, kaya naman rin daw nagawang makapag-imbak at makapagtago ng Nine Tripod Palace ng napakaraming elixirs na nagiging sanhi rin ng pagnanasa ng lahat, ngunit sa kabila nga rin daw ng pagnanasa ng iba ay di pa rin magawa ng mga yon para pukawin ang mga ito, dahil sa malakas nga ang puwersa nila. At dahil nga sa mga tinurang ito ni Gao Yiming ay napaisip ng malalim ang ating bida, kung saan sabi niya na mukha raw mapanlin lang at nakakalito ang Nine Tripod Palace, subalit gayon pa man daw sana ay meron pa ring sapat na elixirs ang mga yon, na makakatulong sa kanya na makalikha ng isang pambihirang tagumpay, at upang makahakbang din daw siya para maabot ang Tangshan Realm. Pagkaraan nga ng ilang oras, sa wakas ay nakarating na rin sila dito sa may Nine Tripod Town. Kung saan nang makababa sila mula sa cart ay agad na sinabi ni Gao Yiming, na isang araw pa daw ng paglalakbay at maaabot na rin nila ang gate ng Nine Tripod Palace. Sabi pa nito na dahil nga raw sa bahagyang Baku-Bako ang mountain road, ay kinakailangan na muna nilang maglakad sa ngayon, na kalmado lang namang sinang ayunan ng ating bida. At matapos nga ng mahaba-haba nilang paglalakad, ay nakarating na rin sila dito sa may gate ng Nine Tripod Palace. Kung saan ay maraming guards ang makikita rito. Na tila pa man din mukhang laging bad mood ang mga ito. At maya-maya nga ay tinanong na rin sila ng isa sa mga guards, kung sa Nine Tripod Palace nga raw ba talaga ang kanilang punta, na inuuhan naman nga ni Gao Yiming, subalit ang sabi sa kanila ng guard ay mas mabuti pa raw na bumalik na lang sila at umuwi, kaya naman nga ay may pagtatakang itinanong ni Gao kung ano naman raw ba ang dahilan.
Sambit naman nitong guard na marami na daw siyang nakitang mga tao na nagtungo rito sa Nine Tripod Palace para sa pills, at ang masasabi niya nga raw base sa itsura nitong si Gao Yiming at ng ating bida, ay mukhang sila raw yung mga tipong mapapaalis agad bago pa man makapunta sa mismong harapan ng Nine Tripod Palace. Kaya naman nga napatanong rin agad itong si Gao, na kung nakadepende raw ba talaga sa itsura nila kung papapasukin sila or hindi, sapagkat wala naman daw siyang nababalita na ganito pala ang patakaran rito. Tugon naman nga nitong guard, na hindi raw naman basta yon ang ibig niyang sabihin kundi tungkol sa mukhang wala raw naman silang anumang mahahalagang bagay na madadala at may pagmamalaki, kaya naman daw sana ay pakinggan na lang nila ang kanyang payo, na hindi lahat ay maaaring pumasok sa Nine Tripod Palace, sapagkat kailangan talaga na meron munang nakahandang precious stuff na tiyak na magugustuhan ng master. Sabi pa nito na wala nga rin daw pakialam ang mga yon kahit gaano pa kayaman ang isang tao, at sa kanyang pagkakaalam ang tanging ninanais lamang daw ng mga yon, ay tulad ng mga rare jades at herbs or antique weapons. Marahan lang naman ngang sabi ni Gao, na okay na raw gets niya na, sabay nagpasalamat rin ito dahil sa mga impormasyong sinabi ng guard, kasunod ay dumiretso na nga rin sila patungo sa Nine Tripod Palace. Habang ang guard nga ay tila ba nagmamaktol na, dahil sa hindi nila sinunod ang sinabi nitong umalis na lang sila. At dahil nga sa hindi pera nito tumitigil sa pagsasalita at pagpigil sa kanila, ay nilinggan na nga ito ni Gao at sinabihang ano pa man nga daw ang sabihin nito ay magpapatuloy parent sila upang kanilang mamit ang master. Natila ba ikinagulat nga nitong guard, at pagalit pa nitong sinabi na sino raw ba talaga sila para i-meet ang master, gayong hindi raw naman sila tulad ng iba na may unique treasures na may pagmamalaki, kaya tiyak na wala lang ding mangyayari. Sabay sinabihan na rin naman nga ito ng isa niyang kasamahan, na wag na raw siyang magsalita pa total hindi rin lang daw naman siya pinapansin at pinapakinggan, na sinang-ayunan niya na nga lang din, sabay nagpasya na nga rin sila na magpatuloy na sa kanilang gagawin. Makalipas nga ng ilang sandali ay nakabalik na ulit ang mga guards na ito, kung saan ay naabutan nga rin ng mga ito ang ating bida at sigaw na nasa harapan na ng Nine Tripod Palace. Sabay lumapit naman nga itong guard at sinabing tama raw talaga ang mga tinuran niya kanina, na hindi maaaring makapasok lang ng basta itong ating bida pati na rin sigaw sa loob, lalong higit raw ay yung pagnanais nila na makita ang master. Na hindi na nga lang rin pinansin pa nitong ating bida, at sa halip ang kanyang ginawa ay malakas niyang isinigaw ang kanyang pangalan na siya daw si Lin Haotian ang master. Na ikinabigla rin naman nga nitong guard, kaya't sinabihan nito ang ating bida na kung nasisiraan na raw ba siya ng ulo, sapagkat ang master daw ay hindi lalabas ng dahil lang sa sinabi niya kung sino siya. Sabay bigla rin namang napagtanto nito, na tila daw ba parang familiar sa kanya ang pangalan na Lin Haotian. Kung saan ay inakala rin nito na ang ating bida ay nagpapanggap lamang na si Lin Haotian, kaya naman sinabi rin nito na talaga daw yatang nababaliw na ang ating bida dahil sa gumagamit raw siya ng pekeng pangalan para lang mamit ang master. Hanggang sa maya-maya nga rin lang ay may lumabas na ring mga kalalakihan. At malakas na sinabi nitong isa, na mabuti raw pala at nagpunta na rin dito ang ating bida, kaya naman di na raw sila mahihirapan pa na maghiganti, kasi ang kalaban nila ay heto raw at kusa ng nalapit, sambit naman ng ating bida na meron daw isang lalaki na nagngangalang Mr. G na nagmula rito sa palasyong ito, kung saan ay pinagtangkaan nga raw siya nito ng masama para lang makuha ang recipe ng kanyang pills, kaya naman rin daw ay nandirito siya upang humingi ng explanation ukol sa bagay na yon. Naiinis naman ngang sabi ng isa pang lalaki, na si Mr. G nga raw pati si Mr. Ku ay parehong pinaslang nitong ating bida, kaya naman napakakapal raw talaga ng pagmumukha niya, dahil siya pa raw itong may ganang humingi ng eksplanasyon. Sambit namang muli nitong isa, na ano raw ba talaga ang nais nitong ating bida na gawin nila. Marahan lang naman niyang tugon na wala nga raw siyang ibang gusto, kundi ang mga pills raw ng mga ito na likha mula sa herbs na 1,000 years nang nabubuhay. Na ikinagulat naman nga ng dalawa, habang iniisip pa na tila daw ba gusto nitong ating bida na makuha ang lahat ng mahahalagang bagay para sa kanila. Sabay bigla rin nitong malakas na sinabi na pasensya na lang daw, at hindi nila matatanggap ang hinihiling nitong ating bida. Sabi rin nito na baka raw naman pwede niyang ipaliwanag kung bakit niya pinaslang ang mga kasamahan nilang yon. Sambit naman ng isa, na hindi raw nito kailangan pang humiling ng paliwanag tungkol sa nangyari, sapagkat sa daming araw nilang cultivators na nandirito ay tiyak na magagawa nilang paslangin itong ating bida. Pasigan niya naman ngang sabi na wala raw karapatan ang mga ito, para siya ay labanan lalong higit ay ang paslangin, kaya't ang mabuti pa nga daw ay sabihin na lang ng mga ito sa master na magpakita sa kanya ngayon din.
At may panggagalaiti naman ngang sinabi ng lalaking ito habang may hawak-hawak pa na parang bola, na wala raw karapatan itong ating bida para makita ang master. Sabay binitawan na rin naman agad nito ang kanyang hawak na fireball nga kung tawagin, kung saan habang gumugulong ito patungo sa ating bida, ay unti-unti rin naman itong lumalaki. At nang malapit na nga ito sa kanya, ay para bagang bahagya niya lamang itong sinampal ng may halo ring mabigat na puwersa, dahilan nga para tumalsik ang fireball na ito papalayo sa kanya. Kung saan nga rin ang tinamaan nito ay agad ring nawasak dahil sa malakas na pagsabog. Na ikinagulat naman ng labis nitong lalaki, sapagkat papaano raw na nagawang siklutin ng ating bida ang kanyang fireball ng ganun lang kadali. Kaya naman nga rin itong isa pang lalaki ay nagpasya, na magtulong-tulong daw sila sa pag-atake sa ating bida, kung saan sa isang kumpas nga lang ng kamay nito, ay bigla rin agad na nagsilipadan ang iba't ibang uri ng sandata ng mga ito. At habang nakatingin nga rito sa mga sandata ang ating bida, ay kalmado lang din niyang sinabi na ang mga ito raw ay wala lang sa kanya, at sobrang daling depensahan. At sa puntong ang ito, makikitang ang ginawa ng ating bida ay gumamit siya ng tila ba isang shield, na tumataklob at pumoprotekte sa kanya, upang hindi siya matamaan ng mga ito, at dahil nga sa lakas ng bisa ng ginawa niyang ito, ni isa sa mga sandata ng kalaban ay wala man lang dumampi sa kanya. Kaya naman nga heto at lalo nang nanlaki ang mga mata nila, dahil sa labis na pagkabigla, pagkagulat at pagkamangha. Pagkaraan pa nga ng mga ilang sandali, kasunod niyang ginawa ay lumutang siya paitaas, kung saan ay inilabas niya at muling ginamit ang isa sa mga skills niyang nagmumula sa isang mahiwagang bulaklak. Habang dito naman nga sa may side ng kalaban ay may isang tila ba monghe na nakisali na rin sa laban na ito, kung saan nga ay may inihagis ito paitaas na parang isang mangkok. Sabay bigla itong nagbigay ng kakaibang liwanag na pumapalibot sa kanila, kung saan rin ay tila ba taimtim na nagpo-focus ang mongheng ito sa kung papaano niya madedepensahan ang atake ng ating bida. At makikita nga rin na talagang ang epektibo at mahusay ang ginawang ito ng monghe, sapagkat hindi rin sila nagagawang tamaan ng bawat tila ba patak ng ulan na pinapakawalan ng ating bida. Kaya naman nga rin ay itinigil na niya ang paraan na ito, at ang ginamit naman niya ay ang kanyang flame sword na talaga namang nababalot ng mahiwagang apoy. Hanggang sa maya-maya nga rin lang ay malakas na niya itong iwi na siwas, dahilan nga para matamaan ang monghe na para bang isang cake lamang na ini-slice. At gayon nga rin ang ginawa niya sa iba pa niyang mga kalaban, hinati-hati niya ang mga ito, kaya naman para na silang mga manananggal. Kung saan nga habang unti-unti silang binabawian ng buhay, ay panay rin ang pagsigaw nila sa sobrang sakit. Habang ang guard naman ngang ito ay lubhang di makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan, na umabot pa nga sa puntong iniisip nito na tila raw ba isang monster ang ating bida. Todo nga rin sa pag-iisip itong si Gao Yiming, kung saan sabi nito nakatakot-takot raw pala talaga ang ating bida, at kung hindi rin daw siguro sila sumuko sa ating bida ay baka ganito rin ang kanilang sinapit ng buo niyang pamilya. At ang natira naman ngang isang lalaking ito, ay muli na namang sumubok ng panibagong paraan, kung saan ay gumamit ito ng tinatawag na tortoise shell, at makikita nga na para bang isa na itong pagong. Ngunit kahit ano pa man nga ang gawin nito, ay kayang-kaya lang ulit ng ating bida na ito'y kalabanan ng walang kahirap-hirap. Kung saan nga dahil sa muling pagwasiwas ng ating bida sa kanyang espada, sa isang kisap mata lang ay nawasak rin agad ang tortoise shell na ginagamit ng lalaking ito. Hanggang sa maya-maya nga ay may biglang umimik ng malakas dahil sa pinapahinto nito ang ating bida. At ang nagsalita ngang iyon, ay ang lalaking ito kasama ang isa pa nitong kakampi. Na talaga naman ngang magkatulad ang kasuutan pati na rin ang post-aura. Kung saan nga ay agad ring sambit ng ating bida na sa wakas raw ay nagpakita na rin ito sa kanya, at ito nga pala ang master na kanina pa niyang hinahanap. Sabi naman nga nitong master na wala raw namang sama ng loob sa pagitan nila, kaya bakit di na lang daw nila tapusin ngayon kung anong nangyayari. Marahan namang sabi ng ating bida, na madali lang raw naman talagang wakasan ang kaguluhang ito, basta raw ba't ibigay rin sa kanya ngayon ang pills na gawa sa herbs that grown 4,000 years, tugon naman nga ng master na ang mga pills nga raw nilang iyon ay ang pinakang ugat nitong kanilang palasyo, kaya naman hindi raw talaga ganon kadali na basta na lamang ibigay ang mga yon, at isa pa nga rin daw ay marami na sa mga cultivators nila ang pinaslang nitong ating bida, kaya naman siguro daw ay sapat na iyon. At tila ba naiinis namang sambit ng ating bida, na deserve lang daw naman ng mga yon na mapaslang, sapagkat iyon na rin daw ang pinakang kabayaran sa pagpuwersa at pagpupumilit ng mga yon na makuha sa kanya ang recipe ng pills. Kaya naman nga rin ay napagpasyahan na nitong master na kung gayon daw pala,
Base sa kasong ito ay kinakailangan na niyang ipakita kung sino sila at ano talaga ang kakayahang meron ang buong Nine Tripod Palace. At gamit nga ang isang silbato, ay lumikha ito ng isang tunog na yumayanig at umaalingaw-ngaw sa buong paligid, na nakakaapekto nga rin sa pandinig ng sinuman. At sa ginagawa ngang pamamaraang ito ng master ay nagulat itong kaninang lalaki na nag-tortoise shell, kaya't sinabi nito na di raw dapat ito ang gawin ng master, sapagkat ang bagay nga raw na ito ay posibleng magdulot lang ng hindi maganda rito sa kanilang palasyo. At sa di nga mawaring ekspresyon ng master, ay sinabi rin nitong ano pa naman daw ba ang iba nilang pagpipilian na gawin kundi ito na lamang. Pagkaraan nga ng ilang saglit ay may bigla na lamang hamyuni at umungol ng malakas, na ipinagtaka nga nitong mga guards gayon rin ni Gao Yiming. Hanggang sa bigla na rin lamang nga na nag-crack ang ibang bahagi nitong palasyo. Pagkatapos ay sumulpat ang isang mabangis na gorelyang ito, na agad rin namang inutusan ng master na atakehin ang ating bida, pagkatapos ay paslangin. At sa puntong ang ito ay para tayong nanunood ng King Kong the Movie, hihihi. Kung saan nga rin ay patuloy sa pag-aatakehan ang dalawang ito, hanggang sa binabalak na nga ngayon ng ating bida na gamitin ang kanyang skills, gamit ang mahiwagan niyang kamay na nagmimastulang espada. Sabay iwinasiwas niya ito ng pagkat-endi sa asungot na gorilla, at hindi nga lang basta isang beses kundi sunod-sunod na pag-atake ang kanyang ginawa. Kung saan nga habang pinapanood sila ng master ay sinasabi nito, na wala na raw lalong magiging laban ang ating bida rito sa gorilla. Once na ipakain niya na daw rito ang kanyang spiritual pills, sambit naman nga nitong isa na ang gorilla raw na ito ay bigla na rin lamang sinusumpong, at baka pag nangyari yon ay hindi nila ito makontrol kaya baka pati sila ay atakehin na rin ito. Kasunod ngang nangyari ay tila babahagyang natamaan itong ating bida, dahilan nga para mapabagsak siya dahil sa pagka-outbalance ng konti. Pagkatapos ay muli na naman nga siyang sinugod ng gorilla, at buti na nga lang ay nagawa niya rin agad itong maiwasan. Kaya naman ang ginawa na nitong gorilla ay nagpalabas na ng apoy, sabay ipinang-atake sa ating bida, at dahil nga sa maliksi talaga siya ay nagawa niya ulit itong maiwasan ng mabilisan, hahahaangas naman nitong gorillang ito, Insta-Dragon ang datingan. Kasunod niyang ang ginawa ay tumingin siya ng mariin at may pagkaseryoso, habang sinasabi pa na ngayon raw ay magiging sa kanya na ang gorillang ito. Sabay nagpakawala nga rin siyang muli ng panibagong skills, kung saan ay gagamitin niya ngayon ang kanyang dragon na mas pinalakas at pinatibay. Na agad rin naman ngang pumulupot sa buong katawan ng gorilla, kaya naman nga ito ay hindi na rin makagalaw ng mabuti, hanggang sa tuluyan ng malingkis ng makapangyarihang dragon. Na ikinabigla naman nga nitong master, kaya rin napatahimik na lang ito at di malaman kung anong sasabihin. Maya-maya nga lang din, ay iniluwanan ng demonic gorilla ang kanyang kaluluwa, na nababalutan ng kakaibang aura at enerhiya, na muli na naman ngang ikinagulat ng master, at talagang di pa rin makapaniwala sa nangyayaring ito. Kasunod ay inilabas ng ating bida ang stick na may nakasuot na bungo, pagkatapos ay kanya itong pinatunog, hanggang sa magpaikot-ikot ng mabilis ang kaluluwa ng demonic gorilla, habang unti-unti ring napupunta sa instrumentong kanyang hawak ngayon. At ang lalaking ito naman nga ay ganun-ganun na lang din ang naging pagkamangha sa kanya, sabay naisip rin nito na dapat raw pala ay hindi sila nagtangkang makipag-away at makipaglaban sa isang powerful man na gaya nitong ating bida. Kung saan nga rin ay kalmado siyang nagtanong sa master, kung meron pa daw ba itong inihandang pang-atake laban sa kanya. Ang ginawa naman nga nito ay lumuhad at sinabing panalo na raw ang ating bida, at hindi na rin sila lalaban pa. Matapos nun, ay lumipat naman ang eksena rito sa may Tianbao Loft na bahagi pa rin ng Nine Tripod Palace. Kung saan sa isang silid rito, ay makikita ang ating bida na tahimik lamang na nakaupo, habang iniisip na ito nga raw palang Nine Tripod Palace ay meron ng mga herbs na kailangan niya, at ang mga herbs ngang iyon ay itong ginseng, lotus, yinli grass, yewood at deity rock na kanina pa nga rin niya tinatitigan. Kung saan nga ay napagtanto niya rin, na sa kasalukuyan niya raw kondisyon ngayon, ay hindi niya magagawang ma-level up ang kanyang cultivation base, kaya naman ay gagawa na muna siya at mag-iisip ng ibang paraan. Pagkaraan nga ng 2 araw, ay naisakatuparan na rin ng ating bida ang pagsisimula niya sa kanyang muling pagkukultivate, kung saan nga ay talagang focus siya sa bagay na ito, at iniisip niya rin na kailangan nga daw niya ng kapangyarihan mula sa origin nitong universe, sapagkat ito nga raw ang paraan para matutuhan niya ang lahat ng uri ng skills. Nang sumunod namang mga araw dito sa may mansion ng Gao family, ay makikita ang master ng Holy Fire Religion,
habang may pasan-pasan pa itong tila ba isang monumento na may nakasulat na In Memory of Lin Haotian, at sa puntong ang ito ay talagang tinupad nito ang kanyang sinabi na gagawa siya ng paraan para makilala at makita ang ating bida, kaso yun nga lang mukhang masama ang pakay at intensyon nito. At nang magkasalubong nga ang tingin nitong dalawa, ay mariin agad na tinanong ni Mr. Buffon kung sino nga raw ba ito. Sumagot naman nga ang servant, at sinabing ang master niya nga raw na ito ay mula sa Holy Fire Religion. Sabi pa nito na palabasin na rin daw agad ni Mr. Buffon ang ating bida dahil kung hindi ay tiyak na dadanak raw ngayon ang dugo. Tila ba may pagtataka naman ngang tanong ni Mr. Buffon, kung ang master raw bang ito ng Holy Fire Religion ay si Wei Changgang. Pag-alit naman ngang sambit nitong si Master Changgang, na di niya raw akalaing natatandaan pa pala ni Mr. Buffon ang kanyang pangalan, sabi pa nito na hayaan daw siya ngayon na mag-start ng kanyang course sa pamamagitan ng pagpaslang. At yun na nga nagkagulo-gulo na sa buong mansion ng Gao family, dahil sa kagagawan ng hamboging si Master Changgang. At pagkalipas nga ng isang araw, dito sa may 9 Tripod Palace, ay makikitang nandirito na nga ang dalawang guards ng Family Gao, kung saan nga ay ipinadala pala sila rito ni Master Changgang upang mag-ulat ng buong nangyaring kaguluhan sa kanilang lugar, na ikinagulat naman nga ng labis nitong si Gao Yiming. Abangan sa next video natin kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari. Pakatutukan lamang po ang lahat dito sa ating YouTube channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo rin po ang episode natin ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. Please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel. Syempre wag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood mga idol. Thank you po.